Mga kabayan, eto breaking news. Impeachment ni VP Sara Duterte pinapatigil sa Korte Suprema. Naghain ng petisyon sa Supreme Court of the Philippines ang grupo ng mga pro-Duterte lawyers upang questionin ang constitutionality ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press briefing, sinabi ni Attorney Israelito Torrio na naghain ang kanilang grupo ng petisyon for certiorari at prohibition na may kasamang kahilingan para sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa nagpapatuloy na proceedings. Gayunpaman, nilinaw ni Torrio na ang kanilang legal team ay hindi opisyal na kumakatawan sa Vice Presidente. Ang hakbang ay bahagi ng patuloy na legal at politikal na developments kaugnay ng impeachment process laban kay Duterte na kasalukuyang tinatalakay dyan po sa Kamara. We are asking the court to decide something more fundamental. Whether the House Committee on Justice may keep defective, questionable complaints alive by changing the standard, relaxing the rules, and using subpoenas to search for the proof the complaints failed to allege. Samantala, nagtipon-tipon ng iba't ibang grupo sa Davao City kasabay ng pagdiriwang na ika-81 kaarawan ni dating Pangulong Duterte. Sa ginawang pagtitipon, sinabi ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na walang mananagot sa naging korupsyon sa bansa hanggat hindi nagiging presidente si VP Sara Duterte. Aniya, wala na raw mamanahin ang mga Pilipino kay PBBM dahil lubog na sa utang ang bansa at nakurakot na rin ang bilyon-bilyong pera ng bayan. Dahil kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Wala na tayong mamanahin kay Marcos. Puro utang, puro pangawat. We need a leader that will rise from these ashes and lead us back into a bright day. My friends, it is my honor to be in Davao City again, to be with the family of Rodrigo Duterte. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Hindi nangangahulugan ng suspensyon ng mga tungkuling konstitusyonal ang paghahain ng isang petisyon. Ito ang pahayag ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Sa kabila ito ng petisyong inihain sa Korte Suprema ng mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte na naglalayong pigilin ang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ayon sa mga petitioner, umabuso nila sa kapangyarihan ng House Justice Committee at tinalikuran ang mga pamantayang itinakda ng saligang batas at House Rules on Impeachment nang ipahintulot nito ang pagpapatuloy ng proseso ng pagtalakay sa reklamo na ayon sa kanila ay dapat na isantabi na. Tinawag din ng mga itong double standard ang impeachment proceedings at fishing expedition ang pagpapasapina ng House Justice Committee sa mga dokumentong wala sa original na mga reklamong impeachment. We are asking the court to decide something more fundamental. Whether the House Committee on Justice may keep defective, questionable complaints alive by changing the standard, relaxing the rules, and using subpoenas to search for the proof the complaints failed to allege. If accountability is to proceed, it must proceed lawfully, constitutionally. If impeachment is to proceed, it must proceed constitutionally. The Constitution allows impeachment, yes, but it does not allow impeachment by fishing expedition. Tugon naman ni Congresswoman Luistro, hanggat walang inilalabas na direktiba ang Korte Suprema, tuloy ang Kamara sa pagpapatupad ng kanilang mandato. And we cannot stop them at any stage of the proceeding from resorting to measures like petition, no? However, in as far as the Justice Committee is concerned, we are merely following the rules of impeachment
which was approved and adopted pursuant to the power that was given under the Constitution. Kasabay nito, binigyang diin din ng mambabatas ang buo nitong paggalang sa Korte Suprema bilang pinal na tagapasya sa mga usaping konstitusyonal at legal. Handa rin anyang sundin ng House panel ang anumang ilalabas nitong desisyon. Ganito rin ang paninindigan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, miyembro ng House Justice Committee. Hindi naman natin sila mapipigilan kung yan ang kanilang daan na gustong tahakin, no? Pero kami, hanggat hindi ito pinatitigil, hanggat walang TRO na nilalabas, ang Korte Suprema, magtutuloy-tuloy lamang ang aming pagdinig dito sa Kamara. Pero giit nito, kinukumpirma lamang ng petisyon ang matagal na nilang hinala umpisa pa lang na takot na umano si VP Duterte sa isang pagliliti sa Senado. Taliwas sa una nitong sinabing gusto niya ng bloodbath sa impeachment trial. Naniniwala naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na miyembro din ng House Justice Panel. Diversionary tactic ang petisyon upang ilayo umano ang atensyon sa impeachment proceedings laban kay VP Duterte. I know that Rodrigo Duterte we have met. I trust, I have faith in the people. I have faith in the Filipino people that they will choose the right leader. And that, my friends, is the reason why I'm here. And on a final word, I have to tell you, bakit si Rowena Guanzon nga dilawan man na? Dilawan man na! Kaning tao direho nga sigig sabok-sabok na ako. Itsa, ang dilawan man ka nga nung gadul-dul man kang Bibi Sara karon. Ayaw na yun si Bibi Sara. Ayaw na lang naghisgutan kay karon ang kinahanlan mo daog yun si Sara for president. Kung dilaw ka, kung pulaw ka, kung pink ka, kung blue ka, kung sa wala na minimo kaakig. Wala kami kaakig sa inyo. Upod na lang kita diritanan kay Sara para sa aton pungsod. Kahit kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Ilang taon na ako sa politika. Sa tiyan pa lang na nanay ko, 67 years old na ako. Ngayon, politiko na ako. Board member man nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro ka magnanakaw. Mga kawatan. Ang kailangan ng Pilipinas, reforma. Zero corruption. Zero tolerance. That is why, this early, I already commit my support to you, Vice President Sara Duterte. Whether I run for senator or not, I am going to campaign, as I am campaigning now, for Sara Duterte, who will be the next president of the Philippines. O sa mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Waray, sa Visayas, kabalo na makamutanan, nga ang Negros Occidental, wala yun aga Marcos ever since because gi-bankrupt niya na niya during martial law. My family, he confiscated our electric plant. All families were confiscated. Ang sugar, monopolize ang sugar trading. So we had to stop planting. Our people starved because we had to stop planting. Why will we plant if we're going to lose money? Now Marcos Bongbong is doing it again. He is smuggling sugar. That's why our sugar prices from Negros Occidental are down. Down by more than 600 pesos per kilo bag. You know what that means? That means hundreds, thousands of workers will be out of jobs in the next 2 years if this continues. Smuggling of sugar, smuggling of fuel is now going on in our borders. Marcos wants us to feel that he is the one solving our problems, when in fact, it is Marcos who created all these problems. Ang gutom, ang unemployment, high inflation,
trade deficit, budget deficit, kaya pangawat na sa tanang buhaya ang atong deficit. That's why, my friends, I am putting my faith on Sara Duterte for president. Because I see only that Sara Duterte, even with her quiet, calm demeanor, has the strength of character and the integrity to be our leader and run our country from the bottom up. Wala na tayong mamanahin kay Marcos. Puro utang, puro pangawat. We need a leader that will rise from these ashes and lead us back into a bright day. My friends, it is my honor to be in Davao City again, to be with the family of Rodrigo Duterte.